maayong adlaw sa tanan. So, na ako'y i-share kaninyo, may tungod kini sa once saved, always saved. Usually, ang mga tuon ini mo kaning mga baptist, once na-save ka karon. So, masking nag-backslide ka, once nga nag-save ka karon, pag-after pila ka years sa imong kinabuhi, no, namatay ka, basta naka-save lang, confirm ka karon. Pero the following years sa imong kinabuhi, no, wala na kami to, mitalikod na ka. Bisan sa Biblia, adunay mga pagtalikod sa mga pagturo diya sa mga believers. So sana sa Hebrews 6 chapter 6 verse 4. Even sa nagingon nga mas maayo pa nga wala na lang kabalo sa kamaturan kaysa kabalo ka pero gisalikpay nimo nana sa Biblia gyapon. Pero so once saved, always saved. Eternal security. Subok kayo pamalandungod mga igsuon nga diin daghan nga mga believers nga mo ni gitudlo silang mga membro. Delikado ni siya so ayaw ko umuani. Sa mga pastors nga nagtudlo nini, unta panalaminan ninyo kini. Sa likway na to ang garbo. Tungod kay ang garbo mao kani makapukan ka nato, makawala sa atoa. Even si Satan, pride ang naa sa iyang kasing-kasing. So mga igsuon, tagaan mo trivia nining once saved, always saved. It was being believed by Saint Augustine of Hippo during the 3rd century or AD, 3rd century AD. Then it was the Catholic first. Then it was also believed, influenced, named John Calvin during the 16th century. Then until now, it was widespread worldwide. Kaning belief na once saved, always saved. So, mao kini hangtod karon na diri sa tag daghan kayo subay ni Baptist church, no? Sa once nga Baptist usual mao ni siya pero some other churches na wala sila nagtuman sa ingani tungod kay later on naging matured sila gisalikpan ni nila nga pagtulo na once saved, always saved. So tiyan ko ikaw so during the fast, nag-fasting si Lord Jesus Christ in the wilderness. 3 days and 1 nights, in 40 days and 40 nights. Adunay mga temptations ang Satan ngadto kan Jesus Christ. Karon ang gigamit sa pagtintal ni Jesus Christ na si Satan nagtintal kay Jesus Christ gikan sa pulong sa Ginoo. Gigamit niya ang pulong sa Ginoo. Kabalo siya nga damhanan ang Ginoo. O ikaw Ginoo, gamahanan man kay ka. Pwede. No? All powerful ang Ginoo nana sa Bible. Gigamit sa Ginoo sa yawa ang pagtintal. Kay during that time physically nag-fasting ang ato ang Ginoo. Ya, gutom kay siya. Imo kining ban, kaning bato nga imong ban. Tapos ingon na po siya. Gigamit niya ang pulong sa Psalm 91 verses 11 to 12. Sige ingon dito. Ambak. And then pag ambak, daghay mga angel nga mosalo nimo para ang imuhang tiil dili kini mabunal sa bato. For he commands the angel concerning you to grant you in all your ways, and they will lift you up in their hands so that you will not be struck or struck your foot against the stone. So unsay gibuhat ni Jesus Christ? Itubag niya ang Satan. Do not test the Lord your God. So mausab ni karon kaning once saved, always saved. Nagamit sila mga bersikulo pero wala nila dili mao ang konteksto sabot pasabot nila. Pero subayon usab nato ang pulong sa Ginoo nga mao usab gamiton nato nga dili mao ang gigamit sa pagpasabot nila sa once saved, always saved. Makita nato mingon ang taga once saved, always saved nga doktrina ni mga Calvinism sa Romans 8:38. Ingon din, nothing will separate us from the love of God, neither death nor life, neither angel nor demons, neither our fears for today nor our worries for tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from the love of God. Even the power of the skies above nor the earth below, or nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. This is the external factor. External factor, it means wala kay kalambigitan. Only God, the world, and you. So, kung
Kung ikaw gay mismo, musiparit, sa gugma sa Ginoo. Ang Ginoo wala nang hilabot sa imong desisyon. Kay tinuod gayon nga ang gugma sa Ginoo, how far does the place, no, heaven, the distance of earth. Sa John 3:16, for God so loved the world. Mao ka na iyang gugma, walay nakasiparit niya na even we are sinners. In the book of Genesis chapter 3, the fall of man, when our mga parents, no, si Adam and Eve, nakasala, nawadhan sa kahimayaan sa Ginoo. And for that, God still love us. Antod karon. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. No? Look, to those who believe in Him, or whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Kung sa kato, whosoever, kung kinsa lamang ang mutuo, o kanang pagtuo, mga igsuon, tinud-anay nga pagtuo, buhi nga pagtuo, o dili patay nga pagtuo. Tinud-anay nga pagtuo, dili sindi patay, sindi patay. Mo tang mga lukewarm Christians, mga backslider, mga igsuon. Mao kaning basihan sa once saved, tungod kay nothing will separate us from the love of God. And then later on, sa pag-receive niya siya na si Jesus Christ, personal Savior niya, after pila ka years, nibulag siya. Antod siya namatay, wala na gid siya kuan sa Ginoo. Panubalik antod namatay na lang siya. Makaingon ka nga, save niya po siya. Tungod kay niluwas na siya. So tao na to, mga igsoon, kung tama ba yun yung once saved or receive. Pero lahi ang ilahang pasabot kay nothing will separate us from the love of God. Pero sa John 3:16, to those who believe the Son, no? Mo nilang basihan, to those who believe it, to the Son. Isa na, Jesus Christ. Di na daw malaglag. Kay nagtuo naman sila, first and foremost. Pero makita na to sa following verse. Kanang giingon nga natin will separate us, di may mo. Kay ang Ginoo man walay, dili man ato atong binuhatan, kundi ang Ginoo man sa gugman sa Ginoo, God the Father. Kung naapay bersikulo na ilahang basihan sa 2 Corinthians 1:22. God has put His self on us and given us Spirit, our hearts as a guarantee. Ang Ginoo naghatag og seal, no? Kung unsa man ang seal, Ephesians 1:14, Holy Spirit guarantees our inheritance purchased by the Lord Jesus Christ until redemption of those who are His possession. So kanang Holy Spirit na naa kanato, once you receive Jesus Christ as your Savior, the Holy Spirit mo na promise sa mga believers before the ascension of Jesus to heaven. Mo na promise niya, magauban na ay magauban kanino, mao kana ang balaang espiritu samtang mabuhit pa kayo kamo sa paglakaw ning kalibutanan. Promise kana ni Ginoong Jesucristo. Tatak na sa ato ang mga believers of Christ karon. Tungod sa once saved, always saved, wala na grieve the Holy Spirit, quench the Holy Spirit. Pasakitan mo yung Holy Spirit, di ka mapasaylo. Pero sa once saved, always saved, kung napasikitan mo ang Holy Spirit, sa initabo, always eternal salvation, eternal security gapon ka. Basta, first, take note, na-receive ni mo daan si Jesus Christ. That is their justification, kung tawag pa. Justified na ka. Nga diin daghan kay na backslider pag isuon, gibaliwala nila nga unta nag-provide ang Ginoo nga ikaw maka-way out ka sa temptation, pero ikaw nagtumili 3 hour pan kining talikod ka diretso patunga sa 360 pila 360, no, kuan ka 180 degrees di talikod ka sa Ginoo. Ang mahitabo unsa man ang Holy Spirit nalipay o napasakitan. Ingon ang balaang kasulatan sa Ephesians 4:30, do not quench the Holy Spirit. Isod kayo mga igsuon kung pasakitan na to ang Holy Spirit, no? Pwede nimo makaistorya ka against sa Son of Man, but against to the Holy Spirit you shall not be forgiven. Pero sa once saved, always saved, wala ka nagipasihan. At least you received during 20 years ago sa imong kinabuhi na nakay birth, date birth, spiritual birth nimo. Maski nagliko-liko imong dalan niya, save lang gyapon ka. Hello, pastor of the Baptist. Unta panalaminan ninyo ang maong mga mensahe.
based ta sa Bible. Kay kung wala ta magbase sa Biblia nga ang konteksto, lahi inyong pasabot eh. Naapa, no? Napay ko na. Makita na to. Sa Romans 8:1. 8:1. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Remember, no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ya lang po to ang ilahang explanation, mga isuon. No, wala na day condemnation kung naa na ka kay Jesus Christ. Pero adunay sumpay, giputol lang nila, who walk not after the flesh but after the Spirit. Walk not after the flesh but after the Spirit. Klaro kayo, mga igsoon. Katong no condemnation only to those who walk after the Spirit. Then tiingon nila na once saved, then pagkahuman na backslide ka, eternal security yun gapon ka tungod kay you already saved. You have decided in your life first, no, that you receive Jesus Christ in your life. Then after nitalikod ka, ang pasabot nila na chastisement na lang daw, physical chastisement means to say punishment lang diri. Ayaw tuo mga igsoon. This is what we call eternal destiny at stake. Ayaw na mong tuo anak. Tungod kay klaro kayo, even sa Romans 8:1, ginapasabot nila to those who are in Christ. There is no condemnation. Pero ang padayon ta sa pulong, sa bersikulo, only to those who walk after the Spirit, not after the flesh. Kung nagpadayon ka sa imuhang kalibutanon, isalikway nimo ang pulong sa Ginoo, pagsunod nimo sa mando sa Holy Spirit diya sa imong kinabuhi, simply reciprocate sa no condemnation. So condemnation kay flesh man ta, no? Nag flesh man ang imuhang isunod, di man spirit. So tataw kay mga igsoon. Then napa daghan katong kuan gani about sa may tungod sa sheep, no? Nagitawag sa John 10:27, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Okay, kung ang sheep daw kay David, no, daghan man din yung mga gitawag na pasumbingay or madali man lang masabtan kay tungod ang mga tao tong una ang sasagaran nga ginawalingan nila, mga shepherd, daghan sila yung mga lamb or mga sheep. So para masabtan ko nila, ang sheep daw, no, ang sheep ng hayop, listen to my voice. So the shepherd, I know them because the Lord is my shepherd. Siya ang shepherd, si Jesus Christ. I know them. Kabalo ka. Sa third sentence na dito, and they follow me. Oh. They follow me. Ang iyahang sheep, listen my voice. Daghay naminaw, mga sheep, oh, daghay naminaw sa mga sheep. And I know them. Kabalo siya. Kinsa ang iyang mga sheep. Kabalo ka. And they follow me. Karon mangutan ako, mga igsoon. To those once saved, always saved. Once nag-follow sila. Pero in the long run, sa Matthew of the parable of a sower, katong seed nga miadto sa rocky soil. After receiving Christ as their Savior, ang pulong nadawat nila, ang kamatuoran nadawat nila. Lipay kay sila. Then, after how many years sa ilang paglakaw ning kalibutanan ni, no? Tungod sa mga trials and temptations, nawala. Karon, mangutana ko sa imuha, once saved, always saved. To those who practice this, mga pastors, are they following the Christ? Are they following diha sa shepherd? Kaya ang kuman, I know them and they follow me. Oh, nakasunod sila, wala. Tapos pagkauman, ibutan pag nila ang kuan. Oh, wala gikuan nila ang follow me. Wala nila gi-emphasize kung unsa ang pagsunod dito sa shepherd. Butang day nila, no, no one will snatch them out of my hand. Kinsa man tong mga sheep
nga naa sa kamot sa Ginoo nga walay maka-snatch sa ilaha katong nag-follow lang, nag-follow sa iyang voice. Pero kabaliktaran, kung wala ka nag-follow, may snatch ka kaya wala man ka nag-follow. Nakuha ninyo mga igsoon, ilin lang ta nila, ilin lang ta sa once saved always saved nga kanang bersikulo ha, no one will snatch them out of my hands. Wala gi-emphasize nila nga and they follow me. Pihas lagi atong Satan, gigamit niya ang pulong sa Ginoo, ang bersikulo sa Ginoo nagikan usab sa Bible para malinlang si Jesus. Pero kung sa gibuhat ni Jesus, wala siya nalinlang. Gigamit niya ang Psalm 91 verses 11 to 12 na Hoy, Lord, ambak daw bi kay ang angel mong sagop kanimo, mo guard kanimo, and then they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. Ingon sa Ginoong Diyos, do not put the Lord your God to the test. Mga igsoon, tataw kaayo nga mali gayud, blasphemy, kining one saved always saved. Ang explanation nila ni, no one can snatch them out of my Father's hand. Wala nilang i-emphasize nga, and they follow me. Pero saya po na siya dito sa no condemnation. Pero wala nilang emphasize na those who walk after the flesh. Mga igsoon, klaro kayo. Ayaw ta palinlang. Dili ta palinlang mga igsoon. Napa mga igsoon? The author of eternal salvation, no? The author of the eternal salvation, and to all them that obey Him, no? Obey, follow. Muna siya, ang author sa salvation. Muna ang pag-obey, pag-follow. Pero, nidiriso lang siya, no one will snatch out of my hand. Dako kayo, linlang mga igsoon. So makita usab nato, no? Sa Hebrews 10:26 to 17, 26 to 27. Sa mga willfully sinful backslider ya, o mga lukewarm Christian ya, no? Nasa Hebrews 10:26 to 27. For if we sin willfully after we have received, no, the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but certain fearful looking for the judgment and fierce indignation. It means to say, there is no such thing, sacrifice to be offered. Wala na'y lamb nga mao si Jesus Christ na to be offered. Kay human na. Kay willfully ka willful kay magsala. Pero sa one saved, always saved. Even willfully, ang imuhang sala. Nanay, imuhang pagdukot na gid ba? Kasi kapila nag-warning sa imo ang Holy Spirit sa imo, padayon ng yapon ka ba? Pagpakasala. Morning dangerous mga igsoon nga pagtulunan tungod kay na-receive na bitaw nako last 30 years ago. I founded the ministry and we have a lot of believers that I receive. No? Grabe na ko og gift reward sa Ginoo because I've done so many souls and I surrender them before God. Pauni ang mostly mga pastors ang ilang hunahuna. Kay tungod, they were being blinded by the doctrine. Once saved, always saved. Wala nila gihalagahan ang gasa sa Holy Spirit, ang gasa sa kaluwasan. Klaro sa Hebrews 10:26-27, kung willfully ka na nakasala after having received the knowledge of truth, then no more sacrifice to be offered. Careful mga isuon, kanang willful sin, mga isuon, it's a warning na wala na'y sakripisyo na i-offer pa. Mao kini ang status ni David. Kung makasala ang mga pastors karon, si David bitaw nakasala, he is a very kining naghatag siya adulterous sin dito kang Bathsheba, no? Once na babae lalaki naging immoral ilahang sexual contact, no? Tungod ng panahon adulterio ra na siya. Kung karon daghan ay mga terminology. Kung si Koan nag-create siya og naghimo siya og concubinage kung sa karon nga terminology. Pero karon tong una adulterio, immoral.
unsa pa para makonsumo niya si Bathsheba. Hindi pa dala niya ang husband ni Bathsheba dito sa battlefield para mamatay hangtod na makonsummate ngayon niya si Bathsheba. Willful sin being committed by David. But after all, David became the apple of an eye. God's apple in the eye. No? God's apple. No? Paborito yapon si David ngadto sa Ginoo. Pero hinumdumi mga igsoon, wala pa gilansang si Jesus Christ ni atong higayuna. Pero diri during the dispensation of the Holy Spirit that God has promised before the ascension of the heaven, gone to the heaven, Jesus Christ promised, gihatag niya ang Holy Spirit diri kana. Kung ayaw kani pasakita, ang pingi kini kay mao kaning espiritu nga muadto diha, mo raise up diha kaning in the last days. Makita kini sa Romans 8:11. And the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit lives in you. Mauning mga igsoon na ang espiritu na naa kanimo na tumutuo kang Ginoong Hesukristo ang pinga nato. Ayaw ipagpabukas. Be vigilant or else the Son of Man is just like the thief will come and we do not know when he will come. Ginoo, tabangi kami. Biyahe kami. Mao kini mga igsoon na daghang mga churches karon. Every Sunday is a Lord's Day. Moingon sila. Sultian ko ikaw, igsoon. Mali ka na. The Lord's Day is not the Sunday. The Lord's Day, every breath sa ato ang kasing-kasing sa atong una-una na nakay gininhawa, you must praise the Lord. Anything, maging ready ta. Kung unsay may tabuk ka nato, be always grateful sa Ginoo. Kung kinsa katong mga tao nga nakasala kanimo, mga igsoon nga nakasala kanimo, lisod kaayo pasayloon. Pero naa ka sa grasya sa Ginoo. Pangayog tabang sa Holy Spirit. Andam kanato mo pagawas niya anang mga pagbati na sakit. Be a grateful heart, be a forgivable, no? Sa mga taong na nakasala against sa inyo. Ayaw itugot na this coming Sunday pa ka. Sunday is the Lord's Day. Mali ka na mga igsoon. Though nagmando ang Ginoo nga ayaw sipyati ninyo ang panagtigom, pero di ka nabasihan na ikaw muandam sa imong kasing-kasing sa imong mauna. Diya lang sa sato. Here comes Friday o Saturday, moabot ang Ginoo. Imong kasing-kasing, ready for Sunday. Imong kaligot-got, diya sa imong kasing-kasing. Na we don't know the coming of the thief of the night. Sama usap the parable of 10 virgins. Kapalo ka sa 10 virgins, makita nato na sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Adunay 10 virgins na paabot sa ilang pamanhunon. Adunay 5 na ready sila. Naa sila oil. Pero ang katong 5, gamay lang ilang oil. Sa one save, always save. Once nga na-receive na bitaw sa at the first place, ang Ginoo, then nilikay ka. Save lang yapon. Walay pagpaabot nga tinud-anay. Eh save naman ka. Pero diri na ulagway mga igsoon sa panahon na miadto ang ilang banhunon. Ang katong 5 ka mga ready na oil. No? Daghan sila uwil, nagpaabot sila na ready. Here comes. Niabot ang pamanhinom. O katong 5 nga mga dingon nito matanga, kasi naitabo. Namalit sila laing uwil dito sa tindahan. Pagbalik nila, nakaabot na di ang pamanhinom. So sila, nasiladaan. O katong ready, dito sila. Nag-celebrate sila. Mga igsoon, one save, always save. Pamalandungat ni usa kini ka-blasphemy. Mali o wala na isulat sa Biblia. Gigamit lang ang mga bersikulo susama ni Satan nga mali ang konteksto. Pakita usab na to, the parable of the sower. No? Sikon sa kong gikaingon ganina. Ang sower, ang seed, no? Kuha ni siya. Kini isa ka parable ni siya, taas-taas ni siya may story, pero ang main point nini nga ang katong seed nga miadto dito sa batuon, nalipay siya primero. Pero sa trials and temptations siyang kinabuhi, nitalikod siya. Sa mga ang seed nga miadto sa mga sa mga turning, sa mga tunok
nga bahit. Pero sa pagka gihatagan siya maayong kahimtang sa mga temptation, gihatag siya sa iyang abundansya nga panginabuhian, nawala ang lamdag. Unya, mangutana ko sa inyo nga, save gyapon. Makaadto gyapon siya, sige. Pero ang iyang warning katong mga seed nga niadto sa good soil, mao katong good harvest, namunga o adunay harvest. Sa katong walay bunga, unsay buhaton? Sunog. Sa one save always save. Nagyapoy good harvest, pero dili lang kaayo. Even si Paul reminded to the Corinthians, no? To the Corinth people na dito'y usa ka nay membro nila nga gikauban niya ang asawa sa iyang amahan. Unsay gi admonish ni Pablo? Unsay gibuhat ni Pablo? A man was living with his father's wife. And this man turned over to Satan, no? For the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Nana niya, membro na sa iglesia ni. Pero giwarningan ni Paul nga it should be admonished, it should be punished. No? It should be punished. Pahala ang iyang flesh madaot kaysa ang iyang spirit na dili siya malaglag. So adunay pagdisiplina. Idisiplina ni Paul para dili malaglag ang iyang spirit during in the Lord's day. Karon once saved always saved. First, na-receive ni Jesus Christ after having a sexual immoral affair, no? Save lang gyapon. Kung nagpadayon ni siya, damnation. Even sa mga lukewarm Christians. Hindi ko na ko kanina sa Lord's Day. Sugod na kay Sunday is the Lord's Day. So, kumpisal niyo mga sala dito. Make it holy in front of many people, many believers, but also huli kay ka, tubangan sa Ginoo. But Monday na po, padayon na po. Pagpakasala, paglipak, bisyo dito. Pagka Sunday, o na po, maging holy. Lukewarm Christians. Sa gingon sa lukewarm Christians, no? Sa Revelation 3:16, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Sa once saved, always saved. Once gi-receive nimo, once saved, always saved na. Without any lukewarming. Kaya saved naman ka, pili na ka nag-lukewarming. Pero, ingani magod, ang pagtulunan magod ingon ani. Ang mentality sa tao, save lang gyapon. Pangalagaan na to, ang espiritu nga naadiri sa mga believers, brothers and sisters, is a blasphemy, kaning once saved, always saved. No? Sa Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, as I said, baliko na ko ni, to those been enlightened and tasted the heavenly gift, and have been partakers of the Holy Spirit, then fall away. It is impossible to renew again to repentance. So kayo mga inso, sa once saved, always saved. Once you always saved, eternally secured ka. Even Jesus Christ said, no, in Revelation chapter 3, verse 5, those who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name in the book of life. Klaro kay mga igsoon, isa to, ang mga overcomers, ang katong mulahutay, ang katong mga perseverer, mulahutay, continual ang ilang faith diya sa Ginoo. Mao lang toy, suluoban sa maputi nga cloth, garments. Kung say may tabo pa, dili ma-erase ang ilang pangalan. O karon, kabaliktaran, kung kinsa tong wala naka-overcome, tungod kay na-save na sila during 20 years kalawon, wala sila nagpadayon. Save ba gyapon? Hello pastors. I love you pastors. Dili basta maging pastors. Pero adto ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw i-twist ang once saved always saved, mao na inyong baruganan. Kay eternal security, mali ka na. Ayaw itudlo na mga pastors. Naghatag lang mo kalaglagan sa inyong membro ana. Kung dili ang pinga na to. Ayaw ikuan nga di mawala na ipag-erase sa imong libro sa kinabuhi mong pangalan kung di ka magtat kinarong diha. Kung
Unsa may kabalo ka mga igsoon, unsa ang ilahang explanation ani? To those only survive during tribulation. Kay ang mga tumutuo na wala na diri ning kalibutan ani. Mo ni ilahang pagtuo. Wala na, di na daw siya application. Sa ato karon dili na siya application. Application ni katong mga nabilin during rapture. In Matthew chapter 24 verse 13. Those who endure shall ultimately save. Jesus said, ang Ginoo mismo, si Ginoo Kristo nagingon, only who endures shall be saved. Nganong to isun pa man na siya? Calvinism doctrine, no? That is the doctrine of man, not the doctrine of the gospel. Klaro naman kayo mga igsoon. O sa mga pastors, no? Palaluman nato ang hulagway sa usa ka believers. Si Paul nagkuan siya sa mga Ephesians, no? Nag-istorya siya sa mga Ephesians nga sa all walks of life, no? Adunay mga temptations, adunay mga kasakit. Ihulagway nato mga Ephesians ang atoang kinabuhi susama sa Roman soldier. During ancient times, Roman soldier has a lot of shields. Kaning shields mao kaning against sa enemy nga makasurvive sila during battles. As Christ believer, Paul encouraged to the believers of Christ in Ephesus, no, mga Ephesians, to put on the whole armor of God, no, Ephesians chapter 6, 10 to 17. Usa man ni siya, for we do not wrestle against the flesh nor the blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand firm. Just like, fasten your belt of truth, ang kamatuoran. Ang once saved, always saved, dili ka na kamatuoran. Bakak ka na. Put on the breastplate of righteousness, shield of faith, helmet of salvation, opening word of God. Mga igsoon, klaro kung tataw tayo. Samtang magkinabuhi pa ta diri, dili pa nga diin ikaw niluwas kung once nga receive ni Jesus Christ as personal savior, luwas na ka. No. Kung magpadayon ka, no, continual imo ang faith diya kanimo, sigurado luwas ka. No condemnation. Pero ayaw kung sa mga igsoon, you must put the whole armor of God. Kay naiwarting si Paul. Even si Paul have the stalwart of faith. No? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kung ikaw adunay dako nga pagtuo, no? If you think that you are standing firm, be careful that you don't fool. So adunay mga gulunhap nining kinabuhi nato. Dapat you should always be ready. Put the armor of God. Always be guided, no? Sa word of God. Dictate sa iyang balang espiritu. Aduna pay hulagway si Paul, si Pablo dito sa mga Korinto na ang usa ka believer susama ka na sa Israelita, mga Israelites, no? Mabasa ka na sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. Na din ang Israelites, they were being enslaved by the Egyptians. Those Israelites being led by Moses, no? Gikuha siya, pinaagi sa liderato ni Moses. Kung sa'y naitabo, ang mga Israelites, giupod sila sa mga Egyptians. Tungod kay ang hari na to, si Pero ato, hindi siya gusto nga pagawson ng mga Israelites diri sa Egypt. Imo lang sila slavery. Pero what God did to the Israelites, they were crossing the Red Sea. Pag-cross nila dito sa Red Sea, kasi naitabo, mao katong simbolo sa baptism. Baptism of clouds, baptism of water. I-baptize sila. Simbolo sa bautismo. Mao nang gitawag na susama sa usa ka believer ang Israelites. And then, unsa ang nahitabo sa mga Israelita nga gipanggutom, nana sila sa wilderness, nak-save na sila. Wala na sila nasundan dito sa mga Egyptiano, nana sila sa wilderness. Unsay giprovide sa Ginoo? Ang
ang Ginoo naghatag, nag-provide kanila og mana, ang kaon, bread. In, sa kay Jesus Christ mao kaning analogy, no, ang pagkakariha nga Jesus Christ is the living bread. Napa? During ang mga Israelites nga giuhaw, kabalo ka ang gibuhat ni Moses katong gi-struck niya ang rock of Horeb, na ni-gush out ang automatically ang water dito sa rock nga instead nga dili i-strike ni Moses pero i-strike man niya ang rock dito. Nakasala ang Ginoo tungod kay nakasala sila sa Ginoo si Moses tungod kay sa kagahing ulo. Sige pagutbot ang mga Israelita. Pero gi-provide gyapon sa Ginoo ang water. Ang rock nagsilbi ito si Jesus Christ. He is the rock. Then katong water nga bigawas dito mao katong I am the living water. Jesus Christ is the living water. So hulagway sa usa ka magtotoo ang mga Israelita nga gi example ni Paul dito sa mga Corinth people, sa mga believers dito sa Corinth, no? Ang Israelita susama siya sa tumutuo diha kag Ginoong Hesukristo. So sa diha nga gi-provide na sa Ginoo ang pagkaon is the living bread, living water. They were baptized. Ang nakakuha na sila heavenly gift, spiritual food, spiritual bread, no? Mao kana ang usa ka magtotoo sa panahon nga yung Israelita na na-receive na nila ang gihimo nila, nagpadayon sila o pipila sa ilaha nga nagpadayon og sexual immorality, maging magutbot sila, no? Wala sila ungrateful hearts sila sa Ginoo, nagbuhat pa sila Diyos na gika silagan sa Ginoo. Unsay nahitabo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10. In one day 23,000 died, namatay, dumikan sa katong mga sala na ilahang gibuhat, no? Pagkahuman na nila nakadawat sa heavenly gift, no? Mga believer nga nakadawat na sa mga heavenly, nagpadayon gyapon. Mo kani mga pastors of the Bible Baptist Church, pastor of the any pastors, Southern Baptist, Pilgrim Baptist, sa 1 Corinthians chapter 10 1 to 13, panalamini ni igsuon pastor kung sa'y gihimo sa Ginoo punishment, dili lang punishment, nagsimbolo kini nga adunay kalaglagan. Pero katong nagpadayon, no, continual ingon ni Jesus Christ, those who endures shall be saved. Igsoon, once saved, always saved is ay scam. In this generation, ang tawag na scam siya. Wala na yung lukewarm Christian, condemnation na, wala na yung condemnation kay in Christ, pero wala nila i-continue nga na day after walk after the Spirit, mo na ito dili makundim. Katong gibutang diri nga those who hear my voice, I call them and they know my voice, and then they follow me, and no one will snatch out in my hands. So, but pasabot, wala nila i-specify ang follow me. Kaya ang follow me na diya ang obedience, adunay pagsunod sa kagubuton sa Ginoo. Pero gibutang lang nila dito na no one will snatch them out of my hands. Klaro kayo. Sa one saved, always saved. Delikado. Wala na po'y pag-erase sa pangalan sa book of life. One saved, always saved. Natubig mga igsoon. Ang Diyos magapanalangin, paghatag ug lamdag sa pagsabot na unta ang tanan makabato ug kalabdagan sa pangunahuna. Ang Ginoo paghatag ka nato kalinaw, kagawasan na iya lamang kang Ginoong Hesukristo. Daghang salamat.